Alas 5 ng umaga, nasa pagitan ng 2 at 3 degrees ang temperatura at ang kagamitan ay may bigat na 13-14 kilo. Bilog ang buwan o halos bilog na buwan ngayon, kaya mas madali ang pagdaan sa gubat. Tara na! Alas 9:30 ng umaga, mabagal ang usad sa gubat. Sa bukas na lugar, sinamantala kong maghanap ng ligaw na halaman. Nakakita ako ng fikwere. Ang fikwere na ipapakita ko sa inyo ngayon na interesante. Nakikita ko rin ang plantain lanceole at meron ding lamier purpre. Kaya lahat ng ito ay mga nakakain na halaman. Natanggal ko ngayon ang isang fikware pati ugat nito. Para maipakita sa inyo ang bulbiles, kaya ang fikware. Meron kayong mga bulbiles na ito na, sa panahong ito ng taon, ay talagang nakakain. Bago mamulaklak, pagkatapos mamulaklak, may lumalabas na alkaloid na medyo nakakalason, kaya iiwasan natin ito. Sa kabilang banda, bago mamulaklak, pwede mong kunin ang maliliit na bumbilya. Hanggang sa isang dakok lang, hindi dapat kumain ng marami nito. Pakuluan mo ito, masarap ang lasa, parang mani. Sa panahong ito, interesante ang halamang ito dahil puno ng almirol at mabagal tunawin na asukal. Kaya ito ay pulmoner officinale. Kamukha ito ng consode. Masarap ito. Ang mga dahon kapag niluto parang gulay, ayos na ayos. Kahit hilaw pwede rin. Pero mag-ingat kasi medyo magaspang ang halamang ito. Ang mga dahon ang kinakain, hilaw man o luto, kaya tandaan mo yan. Sa ibabaw, may malaking ugat sa gitna nakita sa ilalim ng dahon. Ang dahon ay maputla sa ilalim, magaspang at medyo mabalahibo ang ibabaw. Ayan, ito ay isang halaman na tumubo hindi pa ganun katagal, kaya noong Disyembre o Enero, mahirap sana itong makita. Kaya, nandito ako ngayon sa isang napakagandang kagubatan ng mga ensina at napansin ko na maraming bagong usbong ng ensina. Sa kasamaang palad, ang mga ensinang ito, ang mga usbong na ito ay 1 taon pa lang. Mukhang wala talagang bunga ng ensina ngayon. Kaya kung meron sana, makakakita ako ng mga tumubong bunga na sana'y naging magandang mapagkukunan ng pagkain sa kagubatang ito. Depende sa mga rehiyon, nagpapalitan ang mga bunga ng ensina taon-taon. Kaya dito, kapag kumuha ako ng isa sa mga usbong, kadalasan may bunga ng ensina sa dulo. Sa huli, kung ano na lang ang natira at kakaunti na lang ang mapapakinabangan. Sa totoo lang, halos nawala na ang lahat ng sustansya ng mga bahaging ito, sabihin na natin. Kaya kailangan kong maghanap ng ibang paraan, kasi isa ito sa mga inaasahan kong mapagkukunan ng pagkain. Ngayon, nakakita ako ng magandang halamang rumex. Lahat ng uri ng rumex ay nakakain. Ito ang rumex na malalaki ang dahon. Sa una, tinatawag natin itong pasensya o ligaw na pasensya. Kaya ang ligaw na pasensya, sa pagkakataong ito, ay madaling makita dahil sa pulang ugat. Dito, ang mga dahon ay dilaw pa, lalaki pa ang mga ito, kaya masarap itong gulay. Pakuluan sa maraming tubig kung masyadong mapait. Puno ito ng bitamina A, B, C, chlorophyll at mineral, kaya hindi dapat sosobrahan ang pagkain. Tulad ng maraming ligaw na halaman, pero isa itong masarap na gulay. Tatalakayin ko sa inyo ang lugar, pagpili at lokasyon ng bivouac. Kaya
Ito ay isang paksa na bihirang talakayin sa mga video, halos hindi, at kakaunti lang sa mga libro. Pero isa itong mahalagang paksa. Sa totoo lang, mas tungkol ito sa mga lugar na dapat iwasan. Kaya, meron kayong matataas na burol, meron kayong mga lambak, at sa gitnang bahagi, meron kayong mga terasa sa gilid ng burol. Meron kayong mga dinaraanan ng mga hayop at meron ding malalapit na anyong tubig. Isa sa pangunahing sanhi ng aksidente sa kagubatan ay ang pagbagsak ng sanga. Kaya iwasang tumayo sa ilalim ng malalaking puno, lalo na kung may tuyong sanga. Isa-isahin ko sila sa matataas na burol. Ang malamig na hangin ang pangunahing sanhi ng panlalamig sa kalikasan. Kaya madalas, hindi masyadong protektado ang mga burol. Malalamigan kayo. Ang mga terasa, kaya sa gilid ng burol, ay mga lugar na napakabasa at kapag umulan, madalas ay nagkakaroon ng pagbaha o pag-apaw ng tubig. Kaya, mag-ingat kayo sa panahon at sa lugar. Dapat siguraduhin na tuyo ito. Kung magtatayo sa terasa, iwasan ang ilalim ng lambak dahil laging malamig at basa tuwing umaga at gabi. Sunod, daanan ng hayop. May istorbo kayo sa gabi, lalo na ng malalaki. Ganon din sa mga anyong tubig, maraming aktibidad ang nangyayari sa paligid ng mga anyong tubig. Sa gabi, pumupunta roon ang mga hayop para uminom. Kaya hindi iyon ang pinakamagandang lugar para magkampo. Mas mainam kung 200-300 metro ang layo mula sa anyong tubig at hindi dinadaanan ng hayop. Nakakita ako ng lugar na may primrose, kaya sinuwerte ako. Kasi madali na silang makita, inaasahan na, at namumulaklak na sila, kaya maraming maliliit na dahon. Ayos yan. Sa salad, may konting anis na lasa at kaunting anghang. Hindi ko ito susobrahan, pero idadagdag ko sa ibang halamang nakuha ko na. Nasa lugar ako ngayon na maraming dahon ng kastanyas sa lupa. At marami ring mga bagong usbong ng kastanyas. Ibig sabihin nito, maraming mga kastanyas na taon-taon ay malinaw na nakakaligtas sa mga mandaragit, gaya ng mga tao o baboy ramo, na maaaring kumain ng mga kastanyas. Kaya sisilipin ko kung meron pa rito. Kaya may ilan pa rito. Sabihin na lang natin na nakakaengganyo ito. May mga walang laman din. Kailangan pa nating magpatuloy sa paghahanap. Kaya hindi sila masyadong malalaki. Talagang ligaw na kastanyas ito. Pero ayos lang. May ilan naman. Sa pagkuha ng ligaw na halaman, laging maghanap sa gilid ng kagubatan dahil doon pinakamarami ang uri ng nakakain na halaman. Pagkatapos, kapag nagpasya kang kainin ang mga halaman, huwag kailanman kainin ang mga halaman na hindi mo tiyak na nakilala. Sa kabila ng inaasahan, mahalagang magsimula sa pag-alam ng mga nakakalason at nakamamatay na halaman sa lugar. Kapag nagsimula kang kumain ng ligaw na halaman, huwag susobrahan. Kung mangyari yun sa'yo, maaari kang masyak. Kailangan mo talagang sanayin ang sarili mo. Sanayin ang katawan mo sa pagkain ng mga halaman na napakamasustansya, siguradong nakakain. Pero kailangan mo talagang kainin ang mga ito ng may pag-iingat. Sa simula, kapag nasanay ka na, pwede mo na itong kainin ng regular at sa mas maraming dami ng walang problema. Malapit nang matapos ang paglilinis ng lupa. Ngayon, itatayo ko na ang maliit na tent. Kaya ito ay isang tent para sa isang tao lang. Siyempre may double na bubong. Kaya maganda ito laban sa condensation. Ang bigat nito ay 1.5
Gigi, meron akong 1.2 ki at 1.5 digi. Nasubukan ko na ito sa malalakas na ulan at talagang waterproof kaya maganda ang modelong ito. Kaya naglalagay ako ng insulating layer sa ilalim ng tent, dito ko ito nilalagay. Dito ako gagawa ng hukay para sa apoy na may ventilasyon. Pinapayagan nitong makahinga ang apoy, mapalakas ito, at magkaroon ng apoy na pinakamahina o hindi kapansin-pansin hanggat maaari. Ito ang uri ng apoy na ginagawa ng lahat ng special forces sa buong mundo, lalo na ng mga beret berde sa Pransya. Ayan, ngayon magdadagdag ako ng lupa. Sa mga piraso ng kahoy na inilagay ko dyan para makagawa ng totoong. Sa dulo, may maliit na lagusan na nagsisilbing ventilasyon para sa hangin. Ngayon, 2:50 ng hapon. Halos tapos na ako sa pamimitas, kaya nakuha ko na ang mga kastanyas. Kumuha rin ako ng isang sanga, ng isang punong may dagta, isang coniferous. Ito ay Norman. Sa tingin ko, makakagawa ako ng masarap na tsaa mula dito. At dito, nakakuha ako ng maraming dahon. Kaya may dandelion, may plantain na may dagta, may lamyer. Ito yung lamyer na may batik. Ito yon. May kaunting rumex. Ang rumex ay ligaw na sorrel. Lahat ng rumex ay masarap kainin. May mga dahon ng dandelion. Marami akong natikmang maliliit na dandelion na masarap. Mayroon ding kaunting clover. Ang clover ay nakakain. Hindi lang dapat kainin ng marami, pero nakakain ng clover, kaya may kaunting clover din. Kaya dito, may maganda akong isang masarap na sopas na posible. Ayan, dito na. Magsisimula na akong magluto ng maaga. Kasi, sa totoo lang, medyo nagugutom na ako. Ramdam ko na rin ang pagod. Kaya ngayon, sinindihan ko na ang apoy gamit ang lighter. Kasi gusto ko talagang maging epektibo. At dahil hindi basa ang lighter, wala akong nagiging problema. Gumana ito ng maayos. Meron akong fire steel kung sakali, pero sa pagkakataong ito, hindi ko muna gagamitin. Ngayon, babalatan ko na ang mga kastanyas. Kaya, kita nyo, ang apoy na ganito ay mahusay gumana. Kawili-wili na nasa ilalim ka ng mga maliit na puno, palumpong o masukal na lugar. Para kumalat ang usok, sa ganitong paraan, walang tuwid na haligi ng usok, mas mahirap tayong makita, kumakalat ito at mas hindi halata. Ngayon, ang mga kastanyas, napansin ko na marami sa kanila ang bulok pag binuksan. Sinusubukan ko pa ring magtabi ng pinakamarami hanggat maaari. May mga bahagi pa rin na pwedeng gamitin, kaya tinatabi ko ang pinakamarami. Kasi ito talaga ang pinagkukunan ko ng almirol dito sa lakad na to. Kaya ngayon, tapos na akong magluto ng mga kastanyas na ngayon ay malambot na. May tubig yung pinaglutuan na puno ng almirol. Kaya iinumin ko yan kasi talaga namang magbibigay ito ng lakas at magpapainit sa akin. Kapag kumulo na, dudurugin ko sila. Tapos paghahaluin ko sila ng kulitis na nakuha ko kanina. Kanina medyo mas maaga. At gagawa ako ng parang palaman na gawa sa kastanyas at kulitis. Patutuyuin ko ito sa oven para maitabi ko at makain bukas ng umaga. Ngayon, niluluto ko na ang palaman ng kastanyas, parang pinasingawan.
Ngayon, kumukulo na ang tubig at ilalagay ko na ang mga halaman para gawing sopas. Kaya ginugupit ko sila at isa-isang nilalagay sa kumukulong tubig direkta. Mas mabilis kumulo at mas masarap kainin ang maliliit na piraso. Bago yon, hinugasan, nilinis ko sila at inilagay sa supot. Sa huli, pinili kong gawin itong maliit na bagay na ito. Ibig sabihin, itong halo ng mga halaman na parang spinach kaysa gawing sopas kasi kakainom ko lang ng tsaa na gawa sa conifer. Kaya, ayun. Talagang lasa spinach, talagang lasa ng spinach, lalo na dahil maraming lamyer taket eh. Talagang masarap. Mas pinili kong kainin ito dito. Sa totoo lang, mga 15 to 20 minuto lang ang kailangan ko para makakuha ng malaking mangkok ng nakakain na halaman, kaya madali lang itong hanapin. Itatabi ko ang kastanyas para mamaya at bukas. Ngayong alas 7 ng gabi -10 na, mabilis dumidilim at lumalamig na. Mahalumigmig, kaya gumawa ulit ako ng kaunting tsaa mula sa pine bago matulog para mainitan din ako kahit papaano sa tabi ng apoy. Bago matulog, gusto kong ipakita sa inyo ang aroma ng Italia na nakuha ko. Karaniwan, itong itinuturing na nakalalasong halaman, lalo na dahil sa mga bunga nito. Sa kabilang banda, ang mga ugat nito ay pwedeng kainin, pero kailangan itong lutuin sa maraming tubig, hindi pwedeng kainin ng hilaw. Pero, naglalaman ito ng maraming almirol at ito ay talagang masustansya kaya napaka-interesante nito. Ang amoy, ang mga amoy sa pangkalahatan. Pero ang amoy ng Italia lalo na ay napakabango, kaya bilang pagkain sa panahon ng kagipitan. Kaya dito, nasa 10 metro ako mula sa kampo at ang apoy ay gumagana ng napakaganda. Kakatapos ko lang gumawa ng tsaa at nakikita ninyo ang ganitong klase ng apoy ay halos hindi makita kahit sa gabi. Kaya dito, nagsisimula na akong mag-ayos ng kaunti. Nailagay ko na ang kumot, ang kutsyon, at naghahanda na ako para sa gabi. Alas 7 ng umaga, malamig at mahimbing ang tulog ko habang nagpapainit sa apoy. Bago umalis, tinupi ko ang bivouac. Hahatiin ko sa dalawa ang 15 km na lakad at magpapahinga sa tanghali. Sa parting ito ng video, ipapakita ko kung paano ako kumukuha ng malinis na tubig gamit ang mga bote sa mabilis at epektibong paraan. Sa ganitong bomba, kaya mong mag-ipon ng halos 1 litrong tubig kada minuto. Tanging mga virus lang ang hindi nasasala ng bombang ito. Sa ating lugar, napakababa ng posibilidad na mahawa ka ng virus. Pero kung pupunta ka sa mga lugar na mataas ang panganib, magdadagdag ka ng hydrochlorasone o micropure sa iyong bote ng tubig. Paglilinaw lang sa backpack dahil maraming opinyon dito, lalo na kung may mahaba kang lalakarin. Luwagan mo ang strap sa balikat at higpitan ang sinturon sa tiyan para mapunta ang bigat ng bag sa baywang mo. Sa balakang mo, hindi ka agad mapapagod. Pero pag mahirap ang dadaanan, higpitan ulit ang mga strap sa balikat, sinturon sa dibdib at tiyan.
Sa tanghalian, kakain ako ng kulitis na nakita ko sa ilog. Interesante kasi pwede itong kainin ng hilaw, hindi na kailangan lutuin. Kadalasan, 4 na dahon sa tuktok ang kinukuha at pwedeng kainin ng hilaw. Banayad ang lasa, parang pipino at refreshing. Dapat mong malaman na ang mga kulitis ay maraming protina, maraming organic acids, maraming bitamina, maraming mineral salts, maraming lipids, maraming chlorophyll, tannins, at mucilage. Kaya, meron tayong totoong mga energy bomb na magagamit. Halimbawa, may 7x na mas maraming vitamina C kaysa orange at 3x na mas maraming bakal kaysa spinach. Kaya, meron tayong totoong bomba ng nutrisyon, isang energy bomb na magagamit na mali kung hindi natin gagamitin.